Welcome to my channel, Ate Lisa Makes Vlogs. Happy Easter Sunday, everyone. Easter Sunday. Ricky Dizon, Guadalupe Santos, Fernanda Cruz, Marcelo Virgilio, Romeo Encelia Cruz, Jose and Carmelita Mañana, Rosita and Emily Gonzalez, Madison Sr., Madison Jr. Gonzalez, Pablo Lasco, Renato The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Came to the tomb early in the morning while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in,
the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you. Feast of our faith, the greatest solemnity of our faith, the resurrection of Jesus from the dead. In fact, gaano po kahalaga ang resurrection sa ating pananampalataya. Una ho, nung pong isulat ang mga ebanghelyo, hindi naman po isinulat yung mga Gospels habang buhay pa ang Panginoong Jesucristo. No, the Gospels were written after His death. At ano yung pundasyon? What was the foundational perspective for everything that was written? It was the resurrection. How important is the feast of the solemnity of the resurrection of Jesus from the dead? Like I said earlier, it is the central mystery of our faith. Because if he did not rise from the dead, then everything was meaningless. And the gift that His resurrection has brought us, ang muli niyang pagkabuhay ay ipinagkaloob sa atin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang nailigtas tayo sa walang hanggang kamatayan. He has delivered us from our sins and unending death. Ano po yung unending death? Sa ibang mga pananaw, ganito ho ang pananaw sa kamatayan. Pagkamatay mo, you go to a place, and then doon ka na lang. Lahat pupunta doon. From Greek mythology, you have Hades. Sa iba namang mga pananaw, you get reincarnated. It's an endless cycle of reincarnation. But with the resurrection of Jesus from the dead, after we die, then we rise to new life with Him. There is no cycle of eternal death. There is salvation from death itself. That is what we celebrate today. Si San Agustin ho, meron siyang sinabi tungkol sa kahalagahan ng uling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinabi ni San Agustin. Of course, it was written in Latin. I will give you the English translation and then we will try to translate it into Tagalog and Kapampangan. So, ano yung sinabi ni San Agustin tungkol sa resurrection? Sabi niya, our thoughts in this present life should turn on the grace of God. Because it is in praising God that we shall rejoice forever in the life to come. The life to come, of course, is the resurrection. And no one can be ready for the next life unless he trains himself for it now. Subukan natin Tagalogin. Ang kalooban natin sa buhay ngayon ay dapat nakatuon, nakatanaw sa pagbibigay puri sa Diyos. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagbibigay puri sa Diyos ay magiging posibleng magbunyig sa buhay na naghihintay sa atin. At walang sino mang makapaghahandal para sa buhay na walang hanggan kung hindi siya magsasanay ngayon. Manang San Agustin, ikay katamong piluglugan, sana makatutok yun parati kay pamamiyay kapuryan at kapasalamatan kingakong Ginoo. Uli, kapamilatana mo kabul, ning pamamiyay kapasalamatan at kapuryan kingakong Ginoo. Karinya kayakit na magmakahanda mo tingye alam angga at tingye mo kay itigya ko.
Metong yang pamaghanda, metong yang pamagsadya, parating biye anak ang. Kaya parang sinasabi sa atin ni San Agustin, sa pamumuhay natin ngayon, sana ang natatanaw nating purpose, goal, kahihinatnan ng buhay natin ay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay natin ngayon ay pagsasanay para sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano kaya tayo makapaghahanda? How do we train ourselves while still alive on earth to receive God's gift of eternal life? Two questions. Are you alive or are you simply living? Buhay ka ba o basta ka lang nabubuhay? Magkaiba ko ang tanong ngayon. Kasi, posible na dito sa lupa, nabubuhay lang tayo ng basta-basta. We are simply living. Halimbawa, napakadali lang naman ng mabuhay. Magtrabaho ka lang ng konti, makakaraos ka, kumain ka 3 beses isang araw, makapagbirin ng marahil ng 2 o 3 beses, matulog ka pagkagabi, bago ka matulog, manood ka ng paborito mong teleserye, pagkagising mo, tingnan mo yung cellphone mo, tingnan mo yung social media feed mo, and then tatayo ka, kakain, trabaho, dito, over and over again. Madali lang ang basta na lang mabuhay. Sumama ka lang sa agos, makakaraos ka. Madali lang naman ang mabuhay ng basta-basta lang. Sumabay ka lang sa uso, okay ka lang. Okay, you're simply living. But are you alive? Ano ibig sabihin na to be really alive? Ito siguro that you see something more. May natatanaw kang mas higit pa kesa sa buhay ngayon. At ano yung mas nakahigit pa? Beauty, truth, justice, goodness, a virtuous life. A life steeped in faith in God. Hindi lang ako basta nagtatrabaho. May pagmamahal ang aking ginagawang pagtatrabaho. Hindi lang ako basta nabubuhay. Nabubuhay ako na may pananaw na mayroong pang mas nakahihigit pa sa buhay ngayon. You can probably reduce those 2 questions sa desisyon na ito. Magpapakatao pa ba? Magpapakabanal ka ba? Noong nasa seminaryo kami, noong kinukuha natin yung filosofiya ng tao, ang parati namin sinasabi sa isa't isa, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Madaling manampalataya, mahirap ang magpakabanal. And yet, that is exactly what we have to train ourselves for. Magsanay sa pagpapakatao, magsanay sa pagpapakabanal. Ganoon sa ganoong paraan natin may hahanda ang sarili natin sa pagtanggap sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mahirap magpakatao. Mahirap magpakabanal. Mahirap ang manatiling tapat
sa Panginoong Heso Kristo. Mahirap, pero hindi imposible. Oo nga, mahirap, pero meron tayong pwedeng pagkuhanan ng lakas ng loob. Saan tayo pwedeng humugot ng lakas ng loob? Sa ating pagpapakatao, sa ating pagpapakabanal. Napakasimple lang po sa pamamagitan ng banal na Eucharist. Pag nagtitipon tayo dito tuwing linggo, ang pagtitipon natin dito ay bilang pag-aalaala sa Panginoong Jesucristo. Pagpapaalala sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At itong bagay na ito ay dapat parating sariwa sa ating kalooban at nananatiling sariwa ito sa ating kalooban sa pamamagitan ng parating pagdiriwang ng banal na Eucharist. Sa banal na Eucharistia, hindi lang natin inaalala ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos, ipinagkakaloob din sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan at dugo bilang pagkain to nourish not just our bodies but our souls. Alam mo ninyo ang dapat niyong kainin para maging malusog ang mga katawan ninyo. You know that. Baluin mo rin yung kanan baka nito maging healthy ka. Pero ano yung kakainin mo para maging malusog yung kaluluwa mo? Meron ba kayong mabibiling pagkain para sa kaluluwa? Pwede meron bang grocery dito na pwede mong puntahan? Pabili nga ng pagkain para sa kaluluwa. Maghanap ka nga ng pagkain na sasabihin sa'yo, this is good for your soul. Makakabuti ito para sa kaluluwa mo. Kung may makita kayong gano'n, sabihin po ninyo sa akin, papakyawin ko yun. Meron ba? Where do you get nourishment for your soul? Saan ka makakakuha, makakatanggap ng pagkain para maging malusog yung kaluluwa mo? Only through the Eucharist. And it's free. Libre. Walang bawa. And it's for all of us. Isa ko sa ginagawa sa mga misa on Easter Sunday, we renew our baptismal promises. Kung po kasi nabinyagan tayo, sanggol pa lang tayo nun eh. Hindi pa tayo nakakaunawa, hindi pa tayo makakasagot para sa ating mga sarili. Ano ba yung pangako ng ating pagkabinyag? Simple lang. Itakwil ni Satanas, salpat tayo kay Ginoong Jesucristo. Renounce Satan and believe in God. Renounce Satan and believe in God. Hindi ba pagpapakatao yun? Hindi ba pagpapakamalan yun? Hindi ba mahirap yun? Mahirap. But that is exactly what is asked of us. If we are to train ourselves to receive eternal life, we have to constantly renounce Satan and believe in God. Kaya, when we are asked, when I will ask you to renew the promises you made at baptism, sana ho, pag sumagot kayo with conviction. Patatanungin ko kayo,
Do you renounce Satan? Pwede po ba? Bukas na lang. Do you renounce Satan? Walang conviction. Do you renounce Satan? You answer with conviction. Of course, that is no guarantee that you will not sin anymore. No. But at least there is that desire in you. So that when you fall into sin, you can pick yourself up again. Do you believe in God? Would you answer? Patsura ko po, pakiramdam. Eko feeling pwede po, bukas yun ang pupukot na. Sabi ko nga, bakit ba? Yung bang pagmamahal, yung pagtugon sa pagmamahal, nakasalalay sa nararamdaman mo, if you feel good about it or not. Bakit ba? Nung bang sanggol ka at umiiyak ka, ating gabi dahil basa yung diaper mo, o kaya gusto mong uminom ng gatas, sinabi ba ng nanay mo sa'yo, anak, hindi ko feel tumayo ngayon, tumahimik ka muna. Did you say that to your children? You mothers? No, you did not. Yung bagay na ginagawa, not because you feel good about it or not, but simply because it is the right thing to do. Simply because it is the thing that will bring us closer to God. Again, we celebrate today the resurrection of the Lord from the dead. Through His resurrection from the dead, He has defeated sin and granted us forgiveness and salvation from eternal death. And we are happy to receive this gift. At sana nga, sabi nga ni San Agustin, sa pamumuhay natin, magsanay na tayo. Isanay na natin ang ating mga sarili sa pagtanggap sa buhay na walang hanggan. Thank you for watching. See you on my next vlogs.